Sa mga pagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Rebroca and this is our 365 Daily Devotion. So, ngayong araw nga po ay tatalakayin natin ay about sa final week. And ang topic po natin ngayong araw ay about sa meaning of tetelestai. So, ang ating pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa John chapter 19 verse 30. And ang sabi po rito ay nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. So, ang ating pong katuroan ngayong araw ay nakapaloob sa what is the meaning of tetelestai. So, ang una po rito ay tetelestai means our sins are paid in full. So, sinasabi sa ating katuroan na ang tetelestai daw ay mini-meaning nito na ang ating mga kasalanan daw ay bayad na ng buo, at ito ay ginawa natin Panginoon. Siya ang nagbayad ng buo sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, at kapalit ito ng ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong sa Kristo ay namatay sa mundong ito. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mabayaran na o ma-paid in full lamang ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon o sa ating Diyos Ama. So, ito raw ang meaning ng tetelestai. So, ang pangalawang po sa ating katuroan ay tetelestai means mission accomplished. So, hindi lang para tayong mga tao ang mayroong mission sa mundo ito, kundi pati ang ating Panginoon sa Kristo ay mayroong meaning o mayroong mission dito sa mundo ito. At ito ay yung tetelestai. At sinasabi rito na ang mission niya ay na-accomplish na. So, dahil nga ang kailangan lang gawin ay mabayaran ng buo ang ating kasalanan sa ating Panginoon. So, in-accomplish ng ating Panginoon ang kanyang mission dahil lamang sa mga hamak na tao na tulad natin, at mas pinipili ang ating Panginoon ang kabutihan o ang isang kapakanan ng bawat tao o ng humanity kaysa sa kanyang sarili. So, doon nga makikita natin na ang ating Panginoon ay sinacrifice niya ang kanyang sarili para sa humanity. And ang last naman po sa ating katuruan ay tetelestai means the new covenant has begun. So, dahil nga meron na mission accomplished na nga ang nangyayari sa ginawa na ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon na ng new covenant o nagsimula na ang new covenant dahil nga alam ng ating Panginoon o ng ating Diyos ang mga bagay na mangyayari sa mundo ito. At nung ginawa ng ating Panginoon ang tetelestai o sa pagbayad ng buo ng ating mga kasalanan, ay magkaroon ng isang new covenant, at ito ay yung pagbabago ng mga tao patungo sa pagsamba sa Kanya at pananampalataya sa Kanya. Hindi lang po, dito na po ako tatapos. Thank you.